niya, laki na ng lupa niya. Siya na yung tumutulong sa mga kamag-anak niya. Parang siya na yung naging head of the family ng buong kamag-anak niya. Binigyan siya ng di pangkaraniwang karunungan ng Panginoon. At makikita mong talagang matalino siya kasi talagang gusto niya talagang lumapit sa Panginoon. At pinatuloy niya nga po na sinapasunod. Kaya grabe, nagkaroon ng maling gawain po. Hindi po siya nakatapos sa elementary. Naisip natin, kailangan natin ng matindi katalinuhan para may pagpalaki tayo. Pero ang totoong may maipagmamalaki, no, ay yung meron kang karunungan magmumula sa Panginoon. At yung karunungan yun, bibigyan ka ng kaunawaan na hindi ka dapat magpalaki. Ikaw ay dapat magpakumbaba. Bakit? Dahil yung karunungan meron ka, hindi yan dahil sa'yo, kundi dahil binigay yan ng Panginoon. Kasi sabi sa James 1:5, kung sino ba nang nagpukulang ng karunungan sa iyo, humingi ka sa Panginoon, sapagkat hindi siya madamot, bibigyan ka niya ng karunungan. Amen? Amen! Kaya kapag meron tayong hindi alam, ano lang ang solusyon? Hihiling ka lang sa Panginoon. At maniniwala ka, sabi nga ng Panginoon, wag daw tumanggap yung nagdadalawang isip. Kaya kung meron kang hindi alam, at humiling ka sa Panginoon, wag ka magdalawang isip. Natutulungan ka ng Panginoon. Kasi sabi nito, hindi ako madamot. Gusto ko nga kayo magkaroon ng karunungan. Bakit hindi ko ibibigay sa inyo? Kaya kahit yung mga bagay na hindi mo alam totally yung field na yun, hindi mo alam totally yung isang bagay na yun, hilingin mo sa Panginoon. Totoo po yan. Ako, yung pagtutog ko sa Panginoon, ayoko ang totoo Pero, sinabi sa akin ng lolo bago po siya mamatay noon, darating ang panahon, pag hindi teacher ka ng music, tinawanan ko po sa, tawa pa ako. Kasi ako na magtawain ako sa pagkatawa. Ang mas gusto ko po ay sa field. Mas gusto ko ay mag-mission, sa children ministry. Mas gusto ko umabot sa mga Bible studies sa murang edad. Naging ganun yung buhay. At hindi ko ayoko nung nasa isang lang, na nakikita ng mga tao. At nung nandun ako sa pag-aaral ng music, sabi ko yun, hindi ko talaga alam lahat ng Holy Spirit. Ang dami namin teacher. Pero nahihiya ako magtanong, Holy Spirit, turuan mo ko. Alam niyo po, pag yung Holy Spirit nagturo sa inyo, grabe. Yung hindi po nila kaya nagturo sa inyo, tuturo po sa inyo ng banal ng Spirit. Amen. Talagang wala po sa pagmamalaki hanggang ngayon. Iniisip ko, hindi ko talaga deserve to na ako pa yung naging teacher ng music. Late na nga ako nag-aaral ng instrumento ng mga nota. Late na nga dahil sa nota, alam ko po, bata pa ako. Pero kasi merong Diyos na nagtuturo ng lahat ng bagay. Maniwala tayo. Pag nagtanong tayo sa Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon. At isa sa tinuturo ng Diyos sa atin, magpakababa tayo sa kanyang harapan. Di ba si Nebuchadnezzar, kilala po ba natin siya? Si Nebuchadnezzar na nagmalaki. Sabi niya, ang galing ko! Ako may gawa ng lahat ng ito, yung sa Babylon niya. Alam niyo po ba yung story yun? Kasi baka humawag at pinasa natin. Nung umagang yun, na nagmalaki siya, ano po nangyari? Pinagsak siya ng Panginoon para siyang naging hayop. Karoon siya ng mga balahibo. Karoon siya ng mga kuko. Kumakain na lang siya ng mga... Hindi na siya makilala ng tao, nag-iba na yung tsura niya. Ibinagsak siya ng Panginoon sa pagyayabang niya. Minsan tayo nagyayabang na, ang galing ko. Lumago yung kabuhayan ko. Natapos ko yung pag-aaral ko. Naging successful akong magulang. Iba't ibang klase pag bumayabang. Pag-ingat po tayo. Kasi ang biyaya lang po ng Diyos, kaya po tayo nakakapagtagumpay. Amen? Ayaw po ng Diyos ng tao na nagmamataas. Binagsak siya hanggang sa maunawaan niyang balik. Hanggang sa maunawaan niya na hindi dahil sa kanyang kagalingan kaya gumanda yung Babylon niya. Alam niyo po ba, bago po mangyari yun, malapit na po tayo magtapos, bago po mangyari yung magpamayabang niya nun,
6 months, sabi po doon, hindi ko nababasahin sa Daniel chapter 4. 6 months ago, winarningan na siya na huwag siyang magmalaki sa Panginoon. Humingi siya ng tawad sa Diyos, magpakababa siya sa Panginoon. Kaso hindi siya nakinig. Minsan pinawarningan na tayo, pero parang hindi natin naisip na galing ba yun sa Panginoon. Kaya nga ang panalangin sa Solomon, tulungan mo ako magkaroon ng karunungan, yung malaman ko kung ano yung tama at mabuti. Kasi minsan, hindi natin nai-discern kung ano ba yung galing sa Panginoon at hindi. Tama po ba? Minsan ano ba to? Boses ba to ng Panginoon? O kanan ba to sa kaliwa? Diba? Minsan nalilito tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, humingi kayo sa akin ng karunungan. Hindi ako madamot para bigyan kayo. At pag may karunungan ka, alam mo, ay sa Panginoon to. Pag may karunungan ka, 100% hindi to sa Panginoon. No? Sigurado ka, hindi ka parang, ano ba, diba? Hindi ka litong-lito. Because God is not a God of confusion. Ang Diyos natin ay Diyos ng direksyon. Amen? Yung mga desisyon mo may direksyon. Amen? Yung kaisipan mo ay may direksyon. Hindi na dadaya ng kaaway. Amen? At kapag nandiyan yung mga pandalaya ng kaaway, ginugulo ka, nililito ka. Yung karunungan sa'yo, hindi. Jesus name. Hindi ito sa Panginoon. May karunungan ka na alisin yung mga yon. Dahil binibigyan ka ng Diyos sa pangunawa na kung yun ba ay sa Panginoon o hindi. Amen! Di ba si Adan nga, yung naging problema nila ni Adan at Eva, sabi ba? Sabi ba ng Panginoon? Di ba? Doon pa lang eh. Ganun din tayo sa panahon natin ngayon. Maraming mga bagay sa buhay natin na lito tayo. Kaya ganun din po si Nebuchadnezzar, winarningan mo na siya, pero hindi siya nakinig. Naalala ko tuloy yung isang pastora na kausap ko ng mga nakaraan. Na meron din siyang kaloob na pag nanaginip siya, talagang mensahe talaga ng Panginoon ang nangyayari talaga. At meron daw siyang kinausap na pastor ba yun or paggagawa. Sabi niya, nakita ko sa panaginip ko yung asawa ko, magkakaroon siya ng malutong sakit. Na baka imamatay ko. Hindi pinansin nung magagawa ng pastor. Kasi napakalakas po ng asawa niyang babae. Inisip niya, yan, minsan may mga kasabihan pa tayo, pag panaginip, baliktad eh. Yan, mas naniniwala pa tayo sa mga kasabihan eh. Hindi, baliktad na panaginip. Diba? Ba yung mangyayari? Dami tayong mga kasabihan. Wala po tayong makikita ngayon sa Bible na pagkapanaginip ko, baliktad. Baliktad yung mangyayari. Panaginipan ko, yumaman ako bakit kayo naghirap ako? Diba? Kaya naisip ng mga tao, ay, magdalaginip ba? Kaya unti-unti na lang magugulat ka, mahina ka na sa pananaw kasi nawawala na yung karunungan. Ang nakapagpagisip ang naisip mo na ay yung sarili mo at hindi mo na iisip na magpapababa at hindi na magpapababa sa Panginoon. Sa bakit sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos nang meron po tayong karunungan. Hindi ka madaling maghuhusga sa iba. Hindi ka madaling magsasalita kahit galit ka na. Amen! At minsan, hindi ka rin madaling kasi alam niyo, minsan yung mga kasama natin sa church, nakangiti lang yan, pero sa loob yan, basag pa.
Pero dahil meron kang pangunawa at karunungan, nakikita mo yung mga bagay na hindi normal na nakikita. Dahil sa tulong ng Panginoon, kailangan natin ito sa ating buhay. At kapag meron kang karunungan, ikaw ay nagpapakababa sa Panginoon. At kaya po mga anak natin, ipanalangin natin sila, Lord. Hindi lang sapat ng malaki yung baho na maibigay mo yung pinakamagandang gamit. Pag-pray natin sila palagi, Panginoon. Bigyan mo ng pinakamabuting karunungan, anak ko. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, spirit of understanding, discerning spirit ang anak ko. Pag siya'y nasa eskwelahan, at palagay ko, kapag araw-araw ganun yung kinoconfess mo o pinapanalangin mo sa anak ko o sa anak mo, tunay ang Panginoon sasagot. Amen. At matutuwa pa ang Panginoon. Kagaya ng kadalakang naramdaman niya nung hiniling ni Solomon ng karunungan. Natutuwa ang Panginoon pag hihiling tayo ng karunungan. Kaya mamaya sa umagang ito, sino po sa atin ang mayroong mga sitwasyon, problema sa buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Ang solusyon ay karunungan nagmumula sa Panginoon. Amen. Minsan hindi mo alam, paano kaya magtapos ang problema mo? Paano kaya magsusolusyonan? Pero isang bagay lang, sabi ng Panginoon, hindi palagi pera, hindi palagi kayamanan ang sukatan ng pagiging mapalad. Ang gusto ng Panginoon sa atin, maging matalino tayo sa ating buhay. No, sapagat ang Diyos natin, again, He is not a God of confusion. Ang Diyos natin palagi siyang tiyak, nagsasabi ng direksyon sa buhay natin. Kaya kung yung mga desisyon natin hindi yan tiyak, baka hindi yan sa Panginoon. Pag magulo, baka hindi yan ang kalooban ng Diyos. Alisin natin yan. At magkaroon tayo ng pangunawa kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa atin. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon sa mga naranasan mo. Kahit magsubok ka, meron ka na ang Diyos itatawid ka sa iyo. At ipauunawa sa iyo yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Amen! Sino po ang gusto ng karunungan sa umagang ito? Amen. At kahit naman sabihin mo, magaling ka na, matalino ka na, hindi, kailangan pa rin natin ang karunungan nagmumula sa Panginoon. Amen. At saan daw po nagsisimula yun? Sa pagkatakot sa Diyos. Kaya kapag nawawala na sila ang pagkatakot sa Diyos, mga kabataan, ayaw natin ng mga magulang, diba? Ayaw natin ng nawawala na yung takot ng mga kabataan sa atin. Baliktad na po, yung mga matatanda na po yung takot sa kabataan. Hindi na masaway. Wala silang takot. Hindi na sila takot sa teacher, hindi na sila takot sa magulang nila, sa ate nila, sa kuya nila. Hindi na takot sa nakakatanda. Diba may nakita pa nga tayong video na yung kabataan sa jeep, no? Na ano na yung matanda dun sa jeep. Wala nang takot yung mga... Minsan gano'n din tayo sa Panginoon. Na kapag nawawala na yung takot natin sa Panginoon, nagpapasimula na naliligaw na tayo. At nawawala na yung pag-unawa sa atin. Na niligaw na tayo ng landas natin at lumalayo na tayo. Hindi na tayo nakakapag-desisyon patungo sa kalooban ng Panginoon. Kasi hindi na tayo natatakot sa Diyos. Kaya ang pag-unawa ang nagdadala sa atin sa pagkatakot sa Panginoon. Panghuli, sa Ecclesiastes chapter 7, tayo po ay mananalangin pagkatapos nito sa Panginoon. Panghuli po, sa Ecclesiastes chapter 7 or mga ngaral, chapter 7 verse 12, ang karunungan ay mabuti, gaya ng isang pamana, pareho itong nakakatulong sa mga namumuhay dito sa mundo. Nagbibigay din ito ng proteksyon, gaya ng pera. Pero higit pa doon, iniingatan nito ang buhay ng nagtataglay dito. Grabe yung karunungan. At totoo, marami pa pong verse about sa, kayo na lang po mag-search, about sa wisdom, knowledge, and understanding. Pero dito parang sa mga pinasa natin, grabe na yung nagagawa ng karunungan sa atin. Amen? Kaya araw-araw, hilingin po natin ito, talagang magtatagumpay tayo.
Iniingatan daw ng karunungan yung buhay ang nagtataglay nito. Para daw siyang proteksyon. Bakit? Kapag may karunungan ka, iniingatan mo yung bawat kilos mo. Iniingatan mo yung mga iniisip mo. Iniingatan mo kung ano lang yung ipapasok mo sa sarili mo. Amen? Iniingatan mo yung i-scroll mo sa Facebook. Iniingatan mo yung paniniwalaan mo. Kakanood mo, naniwala ka na kung fake news naman pala. Diba? Mami ko ganyan eh, pagka ano, totoo ba to? Kasi hindi mo naman naman yung ano yung totoo. Hindi. Pati po si Lola. Fake news yan. Hindi yan yung ano. Kakanood, hindi naman nakalagay doon na fake news to. Wala naman ganun eh. Gusto ko nga paliwalain eh. Gusto ko nga madami yung views eh. Kaya inilalagay na parang nakakainganyo. Tama po ba? Iniingatan niya yung nagtataglay nito, yung buhay ng nagtataglay nito kapag meron tayong karunungan. Holy Spirit, dapat mo bang panoorin ito? Holy Spirit, totoo ba ito? Holy Spirit, ano bang dapat namin gawin? Nakakatakot mo sa paligid, ano ba ang dapat namin maramdaman? Ano ba ang dapat namin ipanalangin? May protection daw yung may karunungan. Amen! Amen! Amen po ba? Kaya bakit ko aayuhan yun? Yun ang kailangan ko, sabi sa salita ng Diyos. Masigit pa daw yun sa kayamanan. Kaya-kaya po tayo pagpalain ng Panginoon, pero bibihira yung nananalangin at lumuluhod na magkaroon ng paligid na rin. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin sa umaga nito. Amen? Tayo natin ito ngayon. Hallelujah. Purihin kayo ang Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Glorify you. Tama ang inyong mga salita. Ang mga salita niyo magpakailanman ay hindi mawawala. Ito ay nananatili magpakailanman. Kaya tama ang salita niyo. We need your wisdom, O Lord. Hallelujah. We need your understanding. Kaya ihangan namin ang pangunawang nagmumula sa inyo. Hindi siya matamad at ibibigay niya po ito. Hallelujah. Sa umagang ito, nais ko pong manalangin. Sino po sa atin dito may mga pagsubok, may mga sitwasyon kayo sa inyong buhay. Lumapit po tayo sa Panginoon at nais po namin manalangin sa umagang ito sapagkat ang solusyon ay nasa Panginoon. Kapag binigyan tayo ng Diyos ang di pangkaraniwang karunungan, higit pa ito sa mga bagay na iniisip natin tagumpay na makakamit natin. Hallelujah. Sige po, sino po rito ang nais na maipanalangin kayo sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Lumapit po tayo dito sa harapan. We want to minister. Gusto po namin panalangin para sa inyo. Natulungan po tayo pare-parehas ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Na ma-discern natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Kung nalilito ka, humakbang ka ngayon dito sa unahan. Kung kailangan mo ng direksyon na mula sa Panginoon, hindi mo alam ang gagawin mo, wag mong paganahin ng sarili mong kaisipan. Hindi yan ang solusyon. Wag mong i-analyze, hindi mo yan kayang, hindi mo makikita yan, hindi mo yan kayang solusyonan. Ang Panginoon, ang karunungan nagmumula sa Kanya, ang kailangan mo. Hallelujah. Nagkaroon po si Pastora Linda, para po tayo'y manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Praise your name. Sige po, habang tayo ay nakatayo dyan, pwede po natin kantahin ito sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Habang kami po ay nananalangin sa inyo, at ngayon pa lang po, hindi namin alam po ano ang sitwasyon nyo. Ngayon pa lang po, itaas nyo na sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, kayong kailangan natin ang karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah.
Salamat sa inyo, Panginoon. Sige po, tayo po ay lalalain sa Panginoon. Ang Panginoon, ang ating patnubay. Tayo'y iniwan, hindi nagkulang, hindi siya nag-iwan mula sa dating buhay. Pinibig ng tunay. Dakilang Diyos, Panginoon, naglagay naman maasahan. Kanyang kabutihan, laging sumasagana. Kahit saan, kahit kailan, labanan ay magpawalang hanggan. At hindi masukat ang kanyang pagpapahal. Ang Panginoon ang ating patnubay. Tayo'y di iniwan at pinabayaan. Noon pa man kay hindi nag-iwan, hindi